munting asong si Lapi. Sa isang tahimik na baryo, may isang munting asong gala na ang pangalan ay Lucky. Kulay itim ang kanyang balahibo at may pamamungay na mga mata. Wala siyang amo, kaya araw-araw siyang naghahanap ng makakain at matutulugan. Kahit mahirap ang kanyang buhay, hindi siya nawawalan ng kabaitan. Mahilig siyang kumaway gamit ang kanyang buntot sa bawat taong makakasalubong niya. Isang araw, habang naglalakad si Lucky, napansin niya ang isang matandang lalaki na nahihirapang tumawid sa kalsada. Agad siyang tumahol upang mapansin ang mga sasakyan dahil dito huminto ang mga ito at ligtas na patawid ang matanda. Nagpasalamat ang matanda at binigyan siya ng tinapay bilang gantimpala. Mula noon, lalong nakilala si Lucky sa buong baryo. Tuwing may batang naliligaw, tinutulungan niya itong makauwi. Kapag may kakaibang tao sa paligid, agad siyang tumatahol upang magbigay ng babala. Dahil sa kanyang katapatan at tapang, minahal siya ng lahat ng tao sa lugar. Isang gabi, biglang nagkaroon ng sunog sa isang maliit na bahay habang natutulog ang pamilya sa loob. Walang napapansin sa apoy. Si Lucky ang unang nakaamoy ng usok. Tumuhol siya ng malakas at paulit-ulit nang kumamot sa pintuan hanggang magising ang pamilya. Dahil sa kanya, nakalabas silang lahat bago pa lumaki ang apoy. Naging bayani si Lucky sa kanilang baryo. Maraming gusto mag-ampon sa kanya, ngunit isang batang babae na nagngangalang Mia ang talagang nagpakita sa kanya ng pagmamahal. Inuwi siya ni Mia at mula noon ay hindi na muling nakaranas si Lucky ng gutom o kalungkutan. May sarili na siyang higaan, masarap na pagkain at isang pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Lumipas ang maraming taon, tumanda si Lucky, ngunit nananatili siyang tapat at mapagmahal. Tuwing uuwi si Mia mula sa paaralan, lagi siyang sumasalubong na kumakawag ang buntot. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo nilang napatunayan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa salita, kundi katapatan at pag-aaruga. At kahit na wala na si Lucky, makalipas ang maraming taon, hindi siya nalimutan ng buong baryo. Patuloy nilang ikinukwento ang kabutihan ng munting asong minsan nagligtas ng maraming buhay dahil sa kanya. Natutunan ng lahat ng ang isang aso ay hindi lamang alagang hayop, isa rin siyang tunay na kaibigan at miyembro ng pamilya. Ito na po nagtatapos ang ating kwento. At ito naman po ang aral. Ang katapatan, kabaitan at pagmamahal ay lagi nabubunga ng kabutihan. Kahit maliit man o hayop, maaaring maging bayani at magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Maraming salamat po at yun lang po ang ating kwento. Paalam!